Very impractical na yung hinahabol mo lang naman is 125 billion tapos gagastos ka ng 25 million. Very impractical, no? Kahit sinong concerned persons na tanungin mo, pag pinag-aralan yan, waste talaga. O heto na, sa wakas, meron ding nakakita ng ganitong kawalang hiyaan ng gobyernong nakatabingi ang panga. Isang doktor po pumalag at gusto nang ipatigil ang impeachment trial laban kay Vice President Inday Sara Duterte dahil umano sa napaka-impractical na mga pangyayari. Ang hinahanap po kasi kay Vice President Inday Sara Duterte ay 125 million pesos daw. Pero nga 73 million na lang yung unliquidated at yung 73 million ay 73 or 75 million, basta mga around 70 plus, ay inapila pa po yan ng Office of the Vice President sa Commission on Audit. So meron pang motion for reconsideration. Kaya sabi ng doktor, dapat itigil na po ito dahil 25 million per day ang ginagastos ng taong bayan, napaka-impractical. Sa totoo lang napaka-impractical. Dapat po ikulong na lang po yung mga nag-imbestiga nito. Ikulong na lang po ang nagtutulak nito at parusahan na lang kasi ginawa tayong mga tanga. Mantakin mo 25 million per day. So gumastos na po tayo ng 400 million. Ginigisa po tayo ng sa sariling mantika natin. Dapat makarma tong mga animal. Buti na lang, merong mga ganitong klaseng mga concerned citizen na dapat mapakinggan din po ng maraming Pilipino. Magandang gabi po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Dapat nga po buong taong bayan, 125 million, ang mag-iingay. 120 million pala, sorry. Ilan na ba ang population ng Pilipinas? More than 120 million, no? Dapat mag-ingay na po tayo na itigil na nga itong kahibangan ni Bongbong Marcos at ng House of the Representatives na nag-imbestiga po kayo. Ang hinahanap ninyo, ang 125 million lang, pero ang gastos po ninyo more than 125 million. So nagnegosyo tayong palugi. Dapat itigil yung gastos diyan sa impeachment. Dapat pinamigay na lang sa mga nasalanta ng baha ngayon. Ang dami po inabahaan eh. Pero ito pasalamat po tayo. Merong isang doktor pumalag. Pakinggan po natin ang balitang ito. Impractical umano ang tinatayang 25 milyong pisong gastos kada araw sa operasyon ng Senado habang nagpapatuloy ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Task Force Kasanag, gitang grupo habang milyon-milyong Pilipino ang humaharap sa baha, pagkawala ng kabuhayan at iba pang problema, dapat ding questionin kung tama ba ang prioridad ng pamahalaan. Alamin natin sa balita ni Paul Montibon. Sa panayam ng SMNI sa Anti-Crime and Corruption Group Task Force Kasanag Founding Chairman Dr. John Chong, sinabi niyang hindi nila kinikwestiyon ang impeachment bilang prosesong itinakda ng batas para papanagutin ang sinumang nagkasala sa bayan. Ang kinikwestiyon ng grupo ay kung practical ba ang patuloy na paglalaan ng malaking public resources at panahon sa impeachment habang maraming Pilipino ang nangangailangan ng agarang tulong. Matatanda ang sunod-sunod na kalamidad ang tumatama sa bansa. Marami ang nawalan ng kabuhayan at patuloy na naghihirap. Ngunit sa impeachment pa rin umano nakatutok ang pamahalaan. Sinasabing nasa 24 hanggang 25 million pesos kada araw ang operating cost ng Senado ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Very impractical na yung hinahabol mo lang naman is 125 billion tapos gagastos ka ng 25 million. Very impractical, no? Kahit sinong concerned persons na tanungin mo, pag pinag-aralan yan,
waste talaga. Dagdag pa ni Chong, hindi naman sila tutol sa impeachment process. Tanong ng grupo, proseso nga ba talaga ang sinusunod? At patas ba ito para sa Task Force Kasanag? Habang malaking atensyon at resources ang napupunta sa impeachment, may mga ordinaryong Pilipino namang walang sapat na pagkain, nawalan ng hanap buhay at patuloy na nakikipagbuno sa epekto ng baha at iba pang krisis. Kaya naman ang hamon ng grupo, kung may 25 million pesos na halaga ng operasyon ng Senado bawat araw, nasusulit ba ito para sa kapakanan ng taong bayan? Opinion lang to Kung ako tatanungin, parang hindi favor tayo na ituloy yung impeachment tapos may naghihinanaing na mga problema sa bayan natin at pinapriority natin. Yan ang opinion ko at opinion din ng organization. Samantala, sinabi naman ni Attorney J.B. Hinlo, isa sa mga abogado ng Task Force Kasanag, na nakikita rin nila ang tila selective justice sa pagbusisi sa mga opisyal ng pamahalaan. Giit niya, kung transparency at accountability ang pamantayan, dapat pare-pareho ang pagsusuri sa paggamit ng public funds. Ano man ang posisyon o political affiliation ng isang opisyal. Kung titignan natin sa ekonomiya, hindi siya tama. Kasi kung sa tingin ng House na may mali si VP Sara, they could have also waited, they could have filed the criminal cases and wait after 2028 para harapin ni VP Sara ang mga kaso kung wala na siyang immunity, no? Or hindi na siya impeachable official. So if it is in terms of sa ekonomiya, pero kung yung sinasabi naman ng mga nagko-complain, it is out of justice, of the sense of justice, na kung nagkamali ka bilang opisyal, kailangan mong habulin at lalo na kung impeachable official ka, meron rin naman nagsasabi, bakit si VP Sara lang? Yung pinakamalaking confidential fund ay ang Pangulong Marcos. Nagkaroon rin ba ng proper audit sa tada isang gastos si Pangulong Marcos at yung mga cabinet secretaries at kahit yung mga sa LGUs, yung merong hawak na confidential fund, naging patas ba ang trato ng House of Representatives? O kahit tignan na lang ng House of Representatives ang kanilang sarili. Para sa Task Force Kasanag, hindi nila hinihiling na baliwalain ang proseso ng impeachment. Ang panawagan ng grupo, habang nagpapatuloy ang proseso, huwag kalimutang tugunan ang mga kagyat na pangangailangan ng mga Pilipino dahil sa bawat araw na may tinatayang 25 million pesos na operating cost ang Senado, isang tanong ang ibinabato ng grupo. Sa gitna ng baha, kahirapan at pagkawala ng kabuhayan, ay praktikal ba ang ganitong prioridad? Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal na Gulat Paul Montebon, SMNI News. Kayo po ang tatanungin natin, mga bubonistang tanganista ni Bangag. Kasi kung kami ang tanungin ninyo, ay napaka-impractical po talaga. Ano po sa tingin ninyo, mga talyanista? Mga tanganista? Mga dilawan, pinklawan na kain suka? Practical ba na kailangan gumastos ang gobyerno, tayong mga taxpayer, ng 25 million per day para lamang litisin si Vice President Inday Sara na ang hinahanap natin ay 125 million lamang. Pero ngayon ay may motion pang nakapinding sa kuwa. Sagat! Ang inay, napaka-impractical talaga ho. Kahit sinong Poncio Pilato ang tanungin mo dito, kung may isip lang yung tanungin mo, same lang din yung sagot niya. Sa sagot natin na napaka-impractical. Na dapat may managot dito dahil ito ay harap-harapang paggagastos, paglilimas sa kaban ng bayan, yung 25 million per day. Sino ba dapat managot dito? Pag si Vice President Inday Sara maging Pangulo sa 2028, dapat ipakulong mo lahat ng mga nagsusulong ng impeachment laban sa iyo at gumagastos tayo ng ganyang kalaki. Samantala, ang taong bayan ay lubog sa baha, napakawalang hiya, ang kapal ng mukha mo Bangag, napaka-impractical. Yan ang maliwanag ko yan. Ang kagutuman sa bansang ito ay tumataas. Kahirapan ay dumadami.
Walang trabaho, ay dumarami. Tapos gagastos tayo ng 25 billion per day. Anak ng kagwang. Ang laki ng katangahan na to. Dapat palaga natin ito, mga Pilipino. Tama itong isang doktor na ito. Na dapat itigil na yung impeachment na yan. Dahil walang magandang ididulot po ito sa ekonomiya ng ating bansa. Araw-araw po nalulugi tayo ng 25 million dahil sa kawalang hiyaan ng mga House of Crocodile at ni Bangag at ni Lisa Bake. Utang na, dapat makulong to si Bake talaga eh. Ito yung may utak, alam ko eh. Si Bangag kasi ano na yan eh, robot na lang yan, AI yan, AI. Kung sa games ba, bot na lang yan, bot, no? Alam yan, ang may utak na nangyayari sa bayang ito, yung asawa niyang si Bake. Kaya dapat makulong ang mga inayupak na yung paglapastangan sa ating bayan. Yan ang maliwanag. Agree din po ako doon sa kay JB Hindo. Ngayon, kung gusto nyo talagang sampahan ng kaso si Vice President Inday Sara, edi sampahan nyo na lang. No? Pero kailan mo masampahan yan? Sampahan mo after ng kanyang termino pagka vice presidente, pag hindi na po siya impeachable officers, para walang gastos. Pang personal na interest lang naman yan ng mga inayupak na mga buhaya na yan dahil takot sila kay Vice President Inday Sara pag naging Pangulo dahil nagsabi na si Inday, pag ako naging presidente, ipakulong ko kayong lahat, mga buhaya kayo. Yung aking vice presidente, yan lang ang trabaho, magpakulong lang ng mga buhaya dyan sa flood control. Napaka-impractical dahil marami po ngayong nagugutom sa bayang ito na pinamunuan ng mga bangag, nakatabingi ang panga, kamot ulo. Ay, ang gagawin natin, los mo, mag-resign ka. O pakinggan, panoorin natin itong bagong update para talagang masabi ng taong bayan na impractical itong impeachment labang kay Vice President Inday Sara na dapat nang ipatigil na po itong anak ng kagwang na to. Oh. Ito, pakinggan natin ito, balitang ito. Oh. Wala na eh. Grabe nang nagugutom, pati yung mga bubonistang tanganista eh. Sa kabila ng mga programa ng gobyerno laban sa gutom, tumaas pa rin ang bilang ng mga pamilyang nakararanas nito sa bansa. Ayon sa National Nutrition Council o NNC, umabot sa 5.6 milyon ang mga pamilyang nakararanas ng gutom noong Hulyo, batay sa isang survey. Si Quezalyn Catarong sa report. Itinuturing ng National Nutrition Council o NNC na seryosong usapin ang pagtaas ng bilang ng mga pamilyang nakararanas ng gutom. Ito ay matapos umakyat sa 21% ang self-rated hunger noong Hulyo mula sa 17% noong Marso, ayon sa isang survey ng Okta Research. Sinabi ni NNC Undersecretary Albert Domingo, katumbas ito ng tinatayang 5.6 milyong pamilya mula sa 4.5 milyon noong Marso. Bagamat may pagkakaiba ang self-rated hunger sa iba pang indicators na ginagamit sa pagtukoy ng gutom, sinabi ni Domingo na mahalagang tugunan ang nararanasan ng mga pamilyang Pilipino. Nararamdaman talaga at kailangang solusyonan yung gutom na sinasabi ng ating mga pamilyang Pilipino. Kabilang sa nakikitang dahilan ng pagtaas ng hunger incidence ang presyo ng mga pangunahing bilihin, partikular ang bigas at mga gulay. Sinabi ni Domingo na kailangang tiyaking may sapat at abot-kayang pagkain ang mga pamilya upang maisagawa ang mga inirerekomendang gabay sa wastong nutrisyon, kabilang ang Pinggang Pinoy. Samantala, tututukan din ng NNC ang mga lugar na nakapagtala ng mataas na hunger incidence, particular ang Balance Luzon. Inilahad ni Domingo na malaki ang pakikipagtulungan ng NNC sa Department of Agriculture o DA na nagsisilbing Vice Chair ng Governing Board ng Konseho, habang ang Department of Health o DOH ang Chair. Kabilang sa mga hakbang ang pagpapataas ng produksyon ng gulay at pagpapalakas ng supply nito sa mga pamilihan. Itinutulak din ng NNC ang urban at peri-urban gardening, gayon din ang pagtatayo ng community at home gardens, upang mahikayat ang mga pamilya na magtanim ng sariling gulay at magkaroon ng karagdagang mapagkukunan ng pagkain. Sa katunayan, yan po yung ating ina-advocate ngayon, no, na kahit sa lahat na pupunta tayo, ang inyong lingkod, ating sinisiguro na sinecheck natin, meron ba dito mga community gardens, meron ba dito mga home gardens, kasi kaya nating magtanim at magpalaki ng gulay sa ating mga sariling bakuran. Bagamat 87% ng mga pamilyang nakaranas ng gutom ay nagsabing minsan lamang
o ilang beses nila itong naranasan, sinabi ng National Nutrition Council na kailangan pa ring suriin kung gaano ito kadalas nangyayari at kung kailan ito nararanasan. Ayon kay Domingo, magandang indikasyon na hindi palagi ang nakararanas ng gutom ang karamihan sa mga pamilyang kabilang sa survey. Gayunman, sinabi niyang mahalagang malaman kung gaano kadalas at anong oras ng araw na nararanasan ang gutom dahil maaari pa rin itong magkaroon ng epekto sa nutrisyon, lalo na sa mga bata. Ipinaliwanag ni Domingo na self-rated hunger ang ginamit na sukatan sa survey kaya maaring hindi ituring ng ilan na gutom ang kanilang nararamdaman kahit hindi sapat o masustansya ang kanilang kinakain. Anya, may mga pagkakataong nakakakain ng isang tao, ngunit hindi nutrient-dense o kulang sa mahalagang sustansya ang pagkain. Marami tayong mga kababayan sasabihin, hindi ako gutom, pero actually, yung kinakain nila, hindi siya tinatawag na nutrient dense. Dahil dito, binigyang diin ng NNC ang kahalagahan ng masusing pagsusuri sa datos at pagtugon sa mga pamilyang maaring nakararanas ng kakulangan sa nutrisyon kahit hindi nila ituring ang kanilang sarili na palaging naguguto. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Ito President na. Tarong, SMNN News. Narinig nyo yan, bubunistang tanganista ni Baki. Kasama kayo dyan. Mantakin mo, 5.6 million po ang mga Pilipinong nagugutom ngayon under bangag admin. Mataas po na numero ito. Pero gagastos po tayo ng 25 million per day para sa impeachment labang kay Inday Sara. Napakasampal sa mukha natin to. Parang sinabugan tayo dito ng sarili nating bomba sa mukha. Sa Bisaya na unay. Alam nyo, no, tayong mga Pilipino, dapat mag-ingay na tayo ng todo, dapat bangag resign na. Kawalang hiyaan na to eh. Nasaan yung sinasabi ninyo na walang gutom kitchen? Tang inumin, pag pinapakain nga dyan eh. No? Walang gutom kitchen, sabi wala na daw nagugutom. Ano ito, 5.6 million nagugutom mga Pilipino. Wala, hindi epektibo. Yan ang tinatawag na band-aid solution. Nasaan na si Gadon? Tangina, sekretary ng Poverty Alleviation. Los, Gadon. Kung ikaw, Pilipino, nakaranas ngayon ng kahirapan, tapos malaman mo pala, ay, hindi mal pala yung impeachment trial pala, 25 million pala yung gastos per day bawat trial. So pag tatapusin yung trial ng 92 days, 2.3 billion pesos ang gastos para lang sa trial. Anak ng kagwang tapos walang conviction dahil gawa-gawa lang ng mga hinayupak ng mga buwaya dyan sa Kongreso. Ang impeachment na yan, anak ng kamote. Niluloko nga ho tayo eh. No? O tingnan mo, itong hinayupak, dahil pag presidente mo, dahil ito yung unang ipakulong mo, dahil para umiyak tong animal na to. Itong hinayupak na Cookie Redon. Sabi ni Cookie Redon, ano na daw sila, yung kay Acosta ba, no? Gina Acosta, ay kampante na daw sila, no? Kontento na daw sila sa mga payag ni Gina Acosta. Ang tawag niya nila doon is smoking gun. Smoking gun. O, pakinggan natin tong hinayupak na hindi ka okay, anak ng kawote. Ito, in the next couple of weeks. mali pala, ito pa. Kasi ngayong linggo pong ito, itinuro ni Gina Acosta, si Vice President Sara Duterte, na nag-utos sa paglilipat ng 125 million in confidential funds mula kay Ms. Acosta, papunta po kay Colonel La Chica. So, sa totoo lang, katulad na binabanggit po natin nung nakaraan, sapat-sapat na yung pong testimonya na yon para ipakita ang maling paggamit ng confidential funds ng Vice President, ni Ms. Acosta at ng iba pang accountable officers ng Office of the Vice President. No? Pero itutuloy ho namin ito doon pa sa ibang mga relevant na mga testigo katulad ni Mr. Fajarda para naman po doon sa DepEd, which is basically the exact same instruction given to him by the Vice President, pero sa DepEd lang po ito ipinatupad. At sa totoo lang din, ito rin po yung laman nung pong Notice of Disallowance for 2023. Dahil nga, binigay ng OVP ang confidential funds sa isang non-OVP personnel, katulad po ni Mr. La Chica. So, doon pa lang,
yung pong requirement to prove misuse has already been established. Lo mo rin doon. Na-establish na daw yung misuse of funds animal. Makapandaya tong animal yan. No? Gina Acosta ay tinuturing na smoking gun ng prosecution. Ang smoking gun. Again, hindi po kini-question yung pag-utos ni Vice President Inday Sara na i-transfer yung confidential fund kay La Chica. Hindi po yan ang question. Ang question kung paano ginamit. Siyempre, si Inday Sara man ang head of state na mag-utos sa kay Gina Acosta. Siya man yung disbursing officer. Eh di, alangan naman dison din ni Acosta, smoking gun. Ang masama yan rin doon kung ang nag-utos na i-transfer yung 125 million ay ikaw. Kunyari, sabihin mo rin doon, Gina Acosta, ilipat mo yung 125 million kay Castro. Kunyari lang. Yan ang masama kasi wala kayong karapatan maglipat kay Castro. Si Vice President Inday Sara may karapatan. Hindi ho ninyo na-establish yung corruption na sinasabi ninyo. Dahil yung Commission on Audit ay inamin nila na mayroong motion for reconsideration ng Office of the Vice President at nakapinding lahat yung resolution na yan. Anong smoking gun? Baka utot ng impacto, Redon. Redon, magpa-opera ka ng ilong mo. Nababas ka kasi, kamukha mo si Cookie. Ito, meron pa daw silang ilalabas na may pasabog na naman. May pasabog na naman kayo. Ano na naman nasa isip ninyo? Baka sabihin yung pasabog ninyo, sabihin na naman ni Panelo yan na quitis. Meron na naman daw, NBI expert. Yeah, words na yan. Dapat talaga kayo, ipagkukulong na lang kayo. Ito, NBI expert daw. Kasi ngayong linggo pong ito, itinuro ni Gina Acosta, si Vice President Sara Duterte, na nag-utos Sorry. in the next couple of weeks after Mr. Fajarda, in-expect din po namin maisalang po namin yung pong NBI expert na magsasabi na talagang pineke yung pirma noong pong acknowledgement receipts. Ilang tao lang ang pumirma para dito. At isasalang din po yung PSA para magbigay ng sertifikasyon na yung pong mga pangalan sa acknowledgement receipts katulad ni Mary Grace Piatos at Milky Sikuya ay hindi pinanganak, hindi kinasal, at hindi po namatay sa Pilipinas, wala po sa database. No? Basically, makikita ho natin na yung 125 million in 2022 confidential funds ay nalusaw, nawala ng parang bula noong pong pinirmahan na po itong mga acknowledgement receipts. Hindi na ho natin malaman kung saan po napunta yung pera. Sinungaling ka rin doon. Anong nalusaw? Bakit ba bigyan si Inday Sara ng unmodified opinion kung nalusaw buang ka? Alam mo rin doon, yung pagmumukha mo, ayusin mo yan. Huwag kang manloko sa kabanang bayan. Tangina, manloko rin yun sa kabanang bayan eh. Huwag kang manloko sa mga Pilipino, nagpa-preskon ka pa gamit ang kabanang bayan, lulo mo, manloko ka lang. Hindi totoong nalusaw yung 125 million dahil ang 125 million, 70 million na lang, 70 to 75 million na lang, yung unliquidated, hinahanap pa ho, pero may mga attachment, so hindi nga ho nila yung kuha, di tinatanggap yung mga attachment, pero merong motion for reconsideration na nangyayari. Di ba, Redon? So ngayon, gagastos tayo ng 25 billion per day. Tragis ka. Sarap mo ipakulong. Kaya ako, Day, request ko, Day, ipakulong mo talaga yan, Day. Si Redon, Day, kasabwat talaga yan sa paglilima sa kabanang bayan, Day. Di ba, Day, nabanggit rin yan ni Leandro Leviste. Merong tawag dyan, yung allocables. Redon! 500 million ba, Redon? O 50 million.
Nagtanong lang. O ito, meron pa daw silang star witness na ilabas. Alam mo sinong star witness? Ayan, yung hinayupak na sundalong kanin. Ilalabas daw yan ni Ridon. Ilibas mo rin doon para pagpistahan namin sa social media. Patay ka, Trillanes, makrus-examine ka pa naman. Dali ka kay Binluan. Dali ka kay Attorney Ferrer. Dali ka kay Attorney Pua. Dali ka kay Attorney Sheila Season. Magkaigit-igit ka talaga. Dapat sama rin po ito na kasuhan at ipakulong ni Vice President Inday Sara. Ang daming kasalanan sa bayan yan. Yan ang mga kasabwat, no? Na pagka na si Tatay Digong, ipakidnap lahat-lahat. Sila ni Bangag, yan ang ginagamit yung hinayupak na aso na yan. Kayong lahat dapat may pakulong kayo dahil napaka-impractical po na gagastos ang taong bayan sa 25 million per day na ang hinahanap ay nasa 70 million lang mga hinayupak kayo. Oh, ito po, itong hinayupak rin na Sherwin Gatchalian, yung aso ba, ganun ba? Di pala aso. Pusa ni Caldero. Ayan na, impeachment trial versus Vice President Inday Sara, iuurong daw sa tanghali. Po, China. Orong nyo, tanghali. Dapat nga, wala nang ang impeachment eh. Tabla ka rin, Sherwin Gatchalian, dapat ipakulong ka rin. Sabi naman ng kampo ni Vice President Inday Sara, handa mo na silang sundin. O, yung bagong schedule ng impeachment trial. Ito ibabalik sa hapon ang impeachment trial. Iurong na ng impeachment court ang paglilitis kay Vice President Inday Sara Duterte sa tanghali mula sa dating nitong morning schedule ayon kay Senate President Win Gatchalian alias Pusa na pampaswerte na kumakaway-kaway lang habang nagpapatuloy ng impeachment trial. Ang dahilan daw nila ay para mapunan ang nadidili ng impeachment trial matapos itong ilang bisis na ipagpaliban dahil sa pag-ulang dala ng habagat. Kadalasang tumatagal ang paglilitis kada araw ng 6 hanggang 7 oras. Kapag sinimulan sa umaga pero nalimitahan dahil mayroon pang 3 p.m. regular session. Hindi rin inalis ng Senado ang posible nang umabot hanggang susunod na taon ang impeachment trial. Dapat ka ipakulong ka rin, Sherwin Gatchalian. Bakit ba natin tinutolerate itong kagagawan ng hinayupak ng mga buhaya dyan sa Kongreso, Senado? Sabi ni Inday Sara, bilisan nyo na. Bakit ayaw nyo na magbutuhan bukas, mga animal kayo? Kahit anong dilin nyo yan, kahit anong paspas nyo yan. 16 votes pa rin ang kailangan para sa conviction. Napakawalang sense, no? Napakawalang, alam mo yung, impractical talaga, no? Kawalang hiyaan. Merong impeachment trial, impeachment proceedings. Gumastos 25 million per day. Ang hinahanap, barya lang ni Bangag. Pig na nagnakaw sa kaban ng bayan, dapat si Bangag nakasalang dyan. Pero hindi pa rin, wala pa rin conviction. 16 votes ang kailangan, wala kayong 16, mga hunghang. Kaya kayo, Sherwin Gatchalian, kasama ka Chis Caldero, kasama ka Erwin Tolpok, kasama ka Redon, Kapunan, kasama ka Ligutan, kasama ka Luwestro, Kel Jokno, Laila Disaba, Kiko Matsing, Bambini, sino ba yung Risa Hontiveros, kasama kayong ipakulong at magsama-sama kayo sa kulungan, kasama si Bangag, kasama si Bake, Romualdez, Sandro,
Bakit kayo ipakulong ni Inday Sara? Dahil ginagago ninyo ang taong bayan. 25 million per day ang gagastusin ninyo. Nataabot pa daw next year ang impeachment trial. Yan na, winaldas na po ninyo yung 25 million per day. Ito yung maliwanag na pagwawaldas sa kaban ng bayan. Wala namang conviction, dapat parusahan kayong lahat. Tama yung sinasabi ng doktor na ito. Napaka-impractical ng impeachment labang kay Inday Sara. Ito ay propaganda lamang, paninira sa mga Duterte. Para lang masira si Inday, gagastos ng 25 million per day. Hindi po pera ng mga buhaya yan, pera po ng taong bayan yan. Kaya dapat itigil na yung impeachment trial na yan. Dahil isang kawalang hiyaan po yan, harap-harapang panluloko sa maraming Pilipino. O kayo, mga bubonistang talyanista ni Bangag, hindi ba ho tama yung naturang doktor na itigil na yung impeachment? Dahil malinaw man na napaka-impractical ng hinayupak na trial na ito. Saan ang hustisya na to para sa mga Pilipino? Kaya dahil, tandaan mo yung mga mukha ng mga kongresista na yan, kasama si Redon Trillanes. Ipakulong ang mga animal na yan. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat blog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.